Hello Aries, March 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Aries, March 2024. Anong maiwan nating mensahe para sa kanila? Anong kailangan nilang marinig? Marahil bilang gabay ngayong buwan. Message. Aries, March 2024. We will be straightforward sa ating reading. Aries. Okay. Tumalo na. The Chariot. Sige. So, isahin natin. Uy. The Chariot. Kita ba yan? Hindi siya masyadong kita sa live. Tayo po live na live. The Six of Cups. Five of Wands reverse. And the Four of Pentacles. So, nag-highlight dito ang inyong mga, ano yan, Moonchild, pamilya, or friendship, or ilang connection this month. Okay. Why I feel dito na parang ang daming ganap. Maring merong ilang celebration, reunions, ilang events na pwede kayong attenan, or meron talagang pag-angat ng party invites, okay? Kung saan meron kayong dadaluhan or babalikan. Yes, guys. The Six of Cups ay narito. Maring merong manumbalik. And maybe this is someone for some of you, okay? Just only take what resonate po. Tayo ay general message. Ay someone from the past. It could be an ex. Okay, ex-partner or friends. Sabi ko nga, ilang connections from the past, pwede rin. Or if ever hindi yun mag-apply, kahit yung ngayon. I mean, kung paano nyo mas mapapalalim yung ngayon dito sa ilang koneksyon na meron kayo. Kung meron kayong ilang nakasamaan ng loob, Aries, nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon, 2024, hindi lang reunion, okay? Pero maaaring merong reconnection or reconciliation. May pag-aayos, okay? You will be surrounded with people na alam mong totoo at alam mo yun, may pag-angat din kasi nung maaaring katotohanan. Patungo pa sa direksyon na mas ilalalim pa ng inyong mga koneksyon. Andito yung suporta mula sa ilang kaibigan, pamilya, or ilang colleagues ito, andito na lahat. Okay? Okay. Other messages, kung hindi po yun mag-apply, kung meron kayong pinag-ipunan, maaaring ito'y, hindi man ito merong something value, okay? Physically, mentally, emotionally, financially, spiritually, andito siya lahat, guys. Ano yung iniipon nyo sa inyong mga sarili? Kahit sa simpleng enerhiya lang ito. Maybe this is the best month to recharge your energy. Ay, lalo pa kung medyo nagiging draining lately ang buhay. Kung meron kayong ilang patuloy na laban na inilalaban. Especially sa buhay paggawa. Nitong mga nakalipas. Okay? Kung wala mang conflict, ito yung mga personal na laban nyo in life. Okay? So, maybe isang indikasyon nito para sa ilan na magpahinga rin. At dito, tatanungin nyo ang inyong mga sarili, Aries, kung sino ba ang inyong pahinga. Maangat po dito, aking ulitin, ang sektor ng pamilya or ilang taong naging malapit sa iyong puso. From the past, especially. So, baka andon yung higit din na kahit paano marirefresh yung mga inyong aura, physically, emotionally, diba? Marirecharge yung inyong energy. Okay. Or maybe isang indikasyon yung word na ipon. Pag-iipon. Okay. Best month to review your finances. Kung paano ka naglalabas or gumagasta ng iyong income. Kung paano mo higit na papaangatin ang iyong tamang responsibility sa paghawak ng iyong money. Okay? Pwede rin naman lahat ng messages na ito mag-apply for you kung saan
Balance. Siyempre pa, balance is the key. Hindi madali, pero wala namang ibabato sa'yo ang buhay ng hindi mo kakayanin. Work and life balance lang, okay? I-assess mo dito yung ilang pang-araw-araw na buhay, trabaho man, or ilang responsibility when it comes to your relationship, family. Iwas lang kasi meron ako nakikita ditong pagka-burnout, pagkapagod, na very normal, bilang tayo patuloy na lumalaban sa pang-araw-araw na buhay na hindi madali. Bukod sa review your finances, sabi ko nga, financially, kahit ano ton, okay? Kahit pa pare-pareho kayo guys ng sign, Aries, sa realidad, magkakaiba kayo ng path, okay? Ng inyong mundong ginagalawan. Ng bawat yugto, okay? Ng inyong hinaharap sa buhay. So, kung saan man mag-apply or nag-highlight ngayon, okay, or ngayong buwan, March 2024, ang inyong life, bigyan niyo yan ng prioridad, syempre ba? Or extra focus and attention. Doon kayo mag-give ng extra energy. Halimbawa nga po, yung una kong na-mention, sa pera, sa pamilya, or sa inyo mismong pakiramdam, physically, emotionally. Huwag mo rin kakalimutan yung ikaw. This is the best month, yes, to review your finances if this is about your financial sector or physically, to reassess or i-evaluate mo. Yes, pag-aaralan rin yung nararamdaman mo ngayon. Kung meron ka, ito hindi isang medical advisor ang Moonchild, pero kung meron ka mang nararamdaman na ngayon, Aries, physically, emotionally, this is the best month to seek. Seek a professional. Siyempre pa, consult on a professional. Sa kanya ka magtatanong, siyempre pa, sa kanya tayo magtitiwala. Pagdating dito, hindi isang medical advisor ang Moonchild. Okay? Pero, balance lang, right? Balance. Lalo pa kung marami talagang nakahain sa inyo ngayong buwan. So definitely, kung hindi ko man na-mention, andito rin po ang indikasyon ng travel. Merong direksyon ng buwang ito. Merong pag-usad. Okay? Patungo pa sa yung growth, patuloy na growth and maturity. Okay? Para sa ilan ito, other messages, kung hindi pa rin mag-apply yun, guys, this is a general message. Sabi ko nga yung maturity. Some of you, if this is about your past, na medyo hindi naging okay, meron kayong ilang laban doon, ilang conflict, drama, issue, or even trauma. Okay? For some, this is the best month. Yan yung pag-aaralan. Pag ninilay-nilayan, best time, best month, to move on. Okay? To let go of any unhealthy na para sa inyo. Yan yung pagtitibayan nyo, palalakasin nyo, at bibigyan nyo ng higit na tuon ngayon. Okay? Ialis nyo na yung sarili nyo dyan. It's time to let go of the past. Once and for all, Aries. Okay? Kuha tayo ng final advice para sa mga Aries. March 2024, anong maiwan natin para sa kanila? Ayan na. Sinasabi ko na, tumatalon-talon. Uy! Kakasabi ko lang, merong isang bumagsak. Kunin pa natin yon. It's time to release negativity. Ayan. Pakita natin sa live. Nakalimutan na natin yung live. Tayo po kasi nagre-record din. Okay, ayan. Meron kayo ditong i-release. Ulitin ko, if this is about your relationship area, i-release nyo na yung ilang unhealthy people or unhealthy, alam nyo hindi nakakatulong para sa inyo, or physically, i-release na itong ilang unhealthy habits. Ayan. Join na si Moonchild dyan. Mag-dieta. Ayan. Sa inyong paraan, kung paano kayo higit na magiging malakas. Yung ilang negativity, aalisin daw yan. Tutulungan na yung sarili. Unti-unti. Hindi naman kailangan madaliin din. Ito ay isang direksyon, isang proseso. Kasi meron tayong patuloy na movement na nakikita. So, syempre, pakukunin natin yung bumagsak. Meron bumagsak. Wait lang, guys. So, ayan na. Bago pa makuha ni Moonchild. Believe in the impossible. Syempre naman, gaano man kahirap ito i-let go,
i-let go, i-release. Sabi ko nga, unti-unti. Okay, tutulungan ng sarili. Wala namang imposible. Kahit pa sa mga panahon na parang pakiramdam mo, imposible na, pero posible pa. Okay, ulitin natin yon. Kahit pa sa mga panahon na pakiramdam mo ay imposible na, pero posible pa pala. Para sa inyo, ngayong buwan, March 2024, Aries. Hi Taurus, March 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Taurus, March 2024. Ano nga bang mensaheng gabay? Mensahe na kailangan niyong marinig ngayong Marso. Message. Taurus. Uy. At pa tayo dyan. The world ay narito. Isa pa lang ang umangat. The world. So, may pag-expand. May paglawak. Expansion. May pagdagdag. May pag-increase. Ini-English Tagalog lang. Hindi. Tayo po live na live sa ating FB. Pero, kuha pa tayo. Medyo mailap na. Diyan pa lang actually, Taurus. That is a great sign po na merong success. I-claim na natin yan. Wala nang dumadagdag pa. Mag-add tayo. Kuha lang tayo ng ilang cards. Taurus, March 2024. Taurus. Okay. Okay, ito na yung sumasama. Uy, sama na natin tong ilan pa dito. Okay. Sige. Medyo biglang nakita ko yung ano, no? Maybe, kaya ito yung unang umangat. Kasi, right now, tayo po ay general message. Just only take what resonate. Sa realidad, kahit pa pare-pareho kayo ng sign, ay magkakaiba pa rin po ang tinatahak ng bawat isa. Sige, itong unang message na mamention ko, hindi naman kailangan mag-apply agad para sa'yo, okay? Pero, yes, merong success. Pinaalalahanan tayo agad doon. Merong pag-increase, may paglawak. Pero ito, marahil ito yung dahilan, okay? Kung bakit patungo ka pa lalo sa iyong growth. Pero bago yun, merong ilang kahirapan, I will be honest. It could be mentally, emotionally, physically, financially, pero financially speaking talaga to. Pero tayo ay general message po, okay? Still take what resonate lang. Or ngayong buwan, March 2024, okay. Meron ilang gastusin, okay, na maramdaman nyo na kakailanganin ng extra money. Pero ito naman, ang kapalit naman nun guys, may kapalit na kagandahan. Pag-iibigan. Lahat to, great sign to guys, na merong success. So ano man, ayan, may nananaginip pa bilang madaling araw tayo ngayon. Madalas may nananaginip. Ano man itong panaginip nyo, the star ay narito. The story is still the story kahit pa ito ay reverse. Dadaan muna kayo syempre pa sa ilang struggle. Ito ay isang proseso. Maring hindi madali sa una, syempre pa lalo pa para sa ilan na nagsisimula pa lang. Halimbawa sa isang negosyo o relasyon. Why I feel na meron dito rin, pagdating sa pag-ibig, may paglawak eh. May pag-add din sa miyembro ng pamilya. So, merong ikakasal or merong baby blessing for some of you. Hindi po isang medical advisor ang moonchild. Pero may expansion. Life in general na sobrang nakarelate po ito astrologically because itong si planet Jupiter, the giver of gifts and luck, is currently, andito pa rin siya sa inyong mga sign Taurus. Hindi nyo pa man yan maramdaman, pero nasa inyo ang alas pa rin. So, sana all na lang kami, gano'n. Yun lang, sabi nga nila, totoo yun guys eh. Nasa Diyos
ang awa nasa tao ang gawa. Dito papaangatin nyo yung patuloy nyong pagiging positibo. Sa kabila minsan ng kabagalan, okay? Ng progreso. Pero ulitin ko, hindi madali man yung bawat tinatahak nyo, yan ay merong dahilan. At maaaring yan ay parte lang talaga ng inyong mga misyon na kailangan ng acceptance. Okay? The time is now. Kailangan yung mag-move forward palalo. Labanan yung ilang, ito minsan nagiging negative tayo. Lalo pa kung parang, meron ba? Totoo ba itong nami-mention ni Moonchild? Kasi madalas nami-mention ko yan. Itong si, astrologically speaking po, bilang si Jupiter. So, yung pinakamalaki, pinaka nag-expand sa planeta. And it's currently in your sign, Taurus. Parang minsan lang na pagtatanong kayo, sa realidad, ulitin ko, magkakaiba tayo ng estado, posisyon, sitwasyon. Yung iba sumusobra naman, yung iba talagang kinukulang. Pero regardless, ano man ang iyong katayuan ngayon, financially speaking, dito papangatin nyo, hindi lang yung tiwala Hindi lang yung tiwala sa inyong sarili, sa bawat step nyo, para malagpasan itong ilang task or ilang test ng buhay patungo sa inyong success. Pero yung pagtingin nyo, yung pag-vision nyo doon sa pang long term, okay, napakahalaga na pinagpaplanuhan or pagplanuhan yung bawat step nyo. Kita nyo siya, merong paghakbang. Ay, dito sa ating medyo struggle. Malamig winter. Winter yung card. Napakaliit po ng deck na to. Ito yung pinakamaliit na deck natin. Nag-focus pa siya. Ayan. If ever andyan ka sa punto na yan na parang nilalamig ang iyong money, ang iyong wallet, pagpaplanuhan yung bawat, halimbawa, paggasta, okay? Or ilang plano, papaangatin, unti-unti. Uulitin ko, hindi po yan nababaliwala. Okay? Pagkatiwalaan nyo lang yung bawat hakbang nyo sa inyong buhay. Okay. Other messages, kung hindi yan mag-apply, okay. Kung hindi mag-apply yung progress na yan, na gusto nyong makita agad-agad, ito naman po ay isa-isa lang tayo. Pero, maybe this is a sign for some of you that you need to take on a new direction na. Or, yes guys, ito, hindi kailangan mag-apply sa lahat, okay? Pero kung wala kayo dito sa position, ayan na po, mekos-mekos na position ngayon, na parang, sandali, naka-stuck ako dito. Hindi ko maramdaman. Guys, at the end of the day, itong naiiwan ng baraha, pawang gabay lang po, okay? Yung maaaring kondisyon sa inyong sitwasyon na kinakaharap or kaharapin. Pero sa huli, everything still up to you. So, tatanungin mo rin ang iyong sarili kung andito ka ba sa tamang posisyon. Kasi meron din pong umangat dito ng change of direction. Pero hindi kailangan sundin agad ang nakikita natin. Kahit sa inyong mga pagtingin, okay lang. I mean, yung inyong mga approach. Okay, kung ito pinag-aaralan rin talaga. Kung andito ba yung pang long term na success para sa inyo. Kasi para sa ilan, kung andito, nahihirapan lang kayo, parang hindi nyo naman nare-receive yung tamang justice or yung alam nyo yung deserve nyo. Then, meron po ako nakikita para sa ilan na change of career or yung path, yung direction. But sometimes, kailangan lang dito, okay, kasi as a Taurus, medyo may struggle when it comes to changes. Pero, sabi nga nila, we have to take the rest minsan para marating natin kung ano talaga yung nakadestined. At yung nakadestiny sa'yo, Taurus, ay para dito sa success. Para sa ilan, may kaugnayan ito sa
partnership, relationship, travel. Okay? Minsan, kailangan maging bukas din kayo sa ilang posibilidad na sinasamahan nyo ng may tiwala. Hindi lang sa proseso na pwede nyo pagdaanan sa inyong sarili at higit sa kanya, sa inyong mga faith. Okay? Maging ano pa man po ang inyong religion. So, sa mas practical, ang daming sinabi din mo, child. Kaakibat nung success na ito ay yung ilang struggle, difficulties ng buhay na napaka-normal. Andyan ng ups and downs. Diba? Pero, I feel that March 2024, Taurus, you will be filled with support. Meron ditong support kahit sa panahon na parang kinukulang ka o sinusobra. Support and love. Okay? Ayun. So, kung andito lang talaga kayo, kung stuck lang talagang ilan, the Star Reverse, the Five of Pentacles, the Seven of Pentacles, kasi ang daming naisip parating yan. Kung feeling stuck kayo at one point ngayong March, mag-focus kayo. Focus kayo unti-unti sa bawat steps nyo. Sa bawat paggalaw nyo. Kita nyo. Seven of Pentacles. Yan po ay isa-isa. Okay, isa-isa to guys. Isa-isa lang. Take one day, one step at a time. Huwag kayong ma-pressure. Few steps ahead lang. Unti-unti. Papunta dito sa magandang future na ating nakikita para sa inyo. Patungo sa tagumpay. With the world. Okay, kuha tayo ng final advice. Taurus. Anong maiwan natin para sa inyo? March 2024. Taurus. Anong ma-add pa natin sa kanila? March 2024. Okay. Bakit ito na naman ang umangat? Umangat din to kanina kung kayo nakapakinig. It's time to release negativity. Alisin, totoo naman yan. Minsan wala tayong higit na kalaban, kundi yung ating sariling pagdududa sa kakayanan. So, alisin yan. Anything negativity, this is the best time, sabi ko nga, paangatin yung tiwala, yung confident na magagawa mo. Ano man yung iset mo sa iyong isipan. Your commitment is being tested. So, ito hindi kailangan liliman. Sabi ko nga actually, may paglalim sa connection, may pag-expand. Pero kakibat niyan yung ilang test na na-mention ko rin, ilang difficulty. Okay, napaka-normal. Pero ito yung mapangahawakan, malalagpasan ngayong buwan, March 2024, Taurus. Hi, Gemini, March 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Gemini, March 2024. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Gemini. Meron po bang mga Gemini na nakikinig ngayon? Tayo pa live na live. Okay, may bumagsak na dito. The Queen of Wands, the Four of Wands, nakaka-happy naman. Okay, at tayo dyan. Ayan. The Nine of Cups, nagugulat din ako. Sama na natin itong sa unahan. And the Justice card. Okay, this one is in reverse. Ayun naman. Kahit na ang ganda at positibo nung ating nakikita, sabi nga nila, wala namang perfect. Walang perfect life. Andyan pa rin yung ups and downs ng buhay. Okay. Okay, so dito, hindi siya pantay sa camera. Ayan. Gemini, andito yung enerhiya. Meron at meron pong selebrasyon. The Four of Wands na parang kanina pa siya bumabagsak. Maybe March, yung inyong pag-init sa buhay karera especially. Meron kayong isi-celebrate sa part na yan bilang katabing-katabi nyo to. Actually, family or career ito, just only take what resonate. Kahit pa, pare-pareho kayo ng sign, iba-iba pa rin ang tinatahak ng bawat isa.
Okay, kung saan nag-highlight ngayon, or pwede rin naman sa dalawang sektor na yan, pamilya at karera. Actually, Four of Wands, meron ding wedding. Kung nakapakinig na kayo ng unang dalawang sign, parang meron din ako na-mention wedding. Kung hindi man ito mismo sa inyo mag-apply, then maybe may kaugnayan sa ilang katrabaho or family member. Or kahit sa simpleng pagpaplano to, na may kaugnayan sa ilang party, events. Ganyan. Okay. Kung meron kayo ditong ibinabalanse, ito yung ilang mission talaga natin sa pang-araw-araw na buhay eh. Meron kayong kini-create or dini-develop na something pangarap. 9 of Cups ay narito. Napakagandang pagkakataon ito ngayong March 2024 Gemini na simulan ito. Kahit sa simpleng aking ulitin, simpleng mission nyo kung paano nyo babalanse yan, paano nyo sisimulan yung ilang plano. Okay, ang ganda. The luck is on your side. Kahit pa nagsisimula pa lang kayo, or parang hindi nyo pa mapagtanto kung anong negosyo ba to. Meron din ditong, hindi lang yung enerhiya, nabigyan ito ng pag-aksyon, pero yung protection po. Merong pagprotekta sa inyong pangarap. Patungo kayo doon. Okay. Kung mag-apply man itong ilang ganap, lalo pa kung may party, wedding, event, syempre pa, kakibat po niyan yung ilang expenses. Alam nyo, parang halos, may katugma rin talaga. Parang lahat halos ay makakaramdam ng extra expenses or kahit sa pakiramdam nyo or kung i-compare nyo itong ilang gastusin, itong mga nakalipas na buwan, medyo may pagtaas. Halimbawa, sa kuryente. Oo, bilang magsa-summer na dito sa atin. So, definitely, maring taasan niyan ng Meralco. Ano daw yun? May pag-init. Okay, depende na rin sa kung saan ito mag-highlight sa buhay nyo. So, pwede rin, financially, may pag-increase ng ilang expenses na very normal. Nandiyan na nga highs and lows ng buhay. Okay, ano pang ma-add natin? Kung hindi yun mag-apply, for some of you, buhay career, andyan yung higit yung focus. At hindi imposible po na meron kayong wish na makamit. The 9 of Cups, Queen of Wands, kung patuloy nyo lang itong papakitaan ng inyong kakayanan. Maging ano pa man po ang itinatakbo ngayon ng inyong buhay karera, career, or inyong pinagkakakitaan, negosyo, merong professional growth tayong nakikita. But, sabi ko nga, you have to take the risk din. Okay? Kasi ang ilan, baka, Justice Coin, reverse, hindi ito, alam niyo yun, hindi nyo maharap just because, parang, hindi nyo deserve or hindi nyo kaya. This is not the best month para magstay kayo sa inyong mga safe zone or comfort zone. Step outside of the box, Gemini. Kung nasan kayo ngayon, labas din daw tayo pag may time. So, parang message din kay Mujelto. Hindi. Kasi sabi ko, puro sila nasa outdoor. So, meron ditong ganap. Meron kang benefits kung ikaw ay magpapakita lang sa mundo. Okay, lalaksan ng loob. Merong progreso. Andito yung pag-init. Your career will be on fire. Pagdating na rin sa relationship, ang ganda. Kasi nga, ang ganda nung itatakbo ng buhay karera. Kahit pa, syempre ito yung pag-aalayan nyo pa rin. Nung patuloy nyo init, okay? Nung motivation, determination. Diyan, hindi lang kayo yung magsasaya. Merong something achievement. Merong something wish kayong matutupad. Marahil ito yung selebrasyon. Meron kayong isi-celebrate. Hindi lang kayo, pero itong mahal sa buhay. Asawa, pamilya. I-claim na natin yan para sa inyo, Gemini. Okay? Or, other messages, kung walang mag-apply doon,
If this is about your family, okay, maaaring meron kayong ilang plans dyan, hindi imposible na meron kayong matupad sa part na yan. Kahit sa simpleng pag-renovate ng bahay, or meron kayong papagandahin, or gustong i-improve sa inyong mga physical na tahanan. Kahit sa simpleng pag-ayos lang to guys, or pag-renovate, or kung talagang meron paglilipat sa mas malaking bahay, why not? May positive possibilities. At ito yung isa-celebrate nyo. I-claim na natin yan. Or maybe kahit sa simpleng pag-celebrate. Celebrate your small wins. Gemini, yung patuloy na laban na iyong nilalagpasan or nakakaya sa iyong buhay. Ulitin ko, not the best time para manatili kayo sa inyong mga safe zone. Labas-labas din. Put yourself out there. Put yourself forward. Ito, as a pinuno, as a leader, kasi meron kang magagawa. Huwag kang pangunahan ng kaba or ng feeling ng parang wala. Parang ayaw mo itong bigyan ng pag-aksyon just because baka napagtataka ka or napagtatanong ka kung meron ka bang mararating. Or meron tong mararating. Meron. Okay? Maraming naniniwala sa'yo. Meron ilang tao dito. May ilang suporta. Laksan mo lang ang loob. Okay? Patungo ka sa contentment, happiness, and yung fulfillment na deserve. Okay? Sa kabila na minsan parang hindi. Ganun yung nakikita ko dito. Parang pinag-aalinlangan nyo. Parang feeling nyo hindi nyo deserve ang isang bagay. Bakit? Deserve na deserve yan. Lalo pa kung alam nyo naman na wala naman kang ibang ibinigay kundi ang inyong mga effort, sipag, syaga sa relasyon man o buhay paggawa. Gemini, kuha na tayo ng pinaka-final advice para sa inyo. Gemini, ayun na. May umaangat dito. A new start is coming. Lalo pa kung meron talagang ikakasal. Or merong maglilipat ng bahay. May ilang changes. A new start is coming. Or may sabi ko may achievement, may promotion, positive potential pagdating sa buhay. Claim na natin to para sa inyo ngayong buwan. Ayan, bumabagsak. Para sa inyo. Bagong simulain. Para sa inyo, Gemini. Hello, Cancer, March 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. March 2024, Cancer. Anong maiwan natin na mensaheng gabay para sa mga taong ito na maring makapakinig? Cancer, message. Cancer. Cancer. Okay. Uy. Alam nyo, sinapol natin mabuti to. Bago pa naman tayo mag-start. Okay. Sabi ko na sa inyo, kanina pa umaangat ang 4 of Wands, yung celebration. Kung tayo po ay live na live. Celebration, may event, party. The world ay narito. So, definitely, mayroong travel, may magandang flow ngayong buwan sa kabila. Okay, so ito sa kabila. Walang perfect talaga. Okay, meron tayo dito nakikitang challenge. Pero unahin natin yung magagandang possibility. Unahin ka merong party, event, wedding. If ever hindi ito mag-apply sa inyo mismo, sa ilang miyembro ng pamilya, may pagkinang sa sektor ng relasyon, pag-ibig, pamilya. I-claim na natin yan. Gayun din, especially for some of you na itong company, halimbawa, ay may kaugnayan sa ibang bansa. O nasa ibang bansa kayo ngayon, may pagkinang ng inyong mga buhay karera. Pero regardless naman, okay, or meron talagang travel opportunity this month for some of you. Naalala ko si Miss Mary Joy bilang katatapos nilang magtanong, isang Cancer, pupunta ng Singapore, ayan na, merong
merong travel. Pero kung wala man, sabi ko nga, anything na may connection sa ibang bansa, halimbawa itong company nyo, ikaw itong maaaring maging representative mula dito sa international agenda na to. Or for some of you na nasa LDR relationship or anything related sa family, may something pag-spark sa part na yan. I mean, hindi lang spark, pero positive potential. Okay? Merong opportunity. Mapu-fulfill kayo na ang ganda, ang galing, ang positive. The world is a great sign po na merong success. I-claim na natin yan. Ito lang. Ano yan? Ito lang. The Seven of Swords. Ito hindi kailangan laliman. Pero kasi along with your other cards, maring wala tayong iba ito. As a Cancer myself, wala tayong ibang kalaban kundi yung ating sariling pakiramdam. Minsan nagiging nega tayo na hindi maiwasan. Na magiging okay ba lahat? Magiging smooth ba ang travel na ito? May halong kaba, excitement, so mixed emotions. So yung pinaka-message dito, may pag-spark. Tayo ay kumalma. Okay? At i-enjoy itong ilang na mention kong selebrasyon sa anumang paraan nyo. At wag tayong masyadong magpatalo doon sa pakiramdam na hindi okay. Pero sabi nga nila, it's okay not to be okay, Cancer. Maaring at one point, higit kayong maging emotional or extra sensitive sa ilang sitwasyon. So, it's okay to pause. At huwag kayong pangunahan nung yung pag-worry. I feel na merong worrier dito. May ilang challenge sa part na yon. Emotionally, especially. As a Cancer, malalim kayong makiramdam, mag-isip, so kalma lang daw tayo. Huwag nating pangunahan ng sitwasyon. Sabay tayo sa ikot ng mundo na ito. Kasi sa totoo lang, umaayon dito ang buhay, karera, pamilya, okay? Kahit pa sa kabila ito. Kung hindi mag-apply yun, na kayo yung mga minsan nagiging nega tayo, reversal tayo every time. Kung patungkol pa rin ito sa tao, merong nagiging challenge dito. Or magiging isang challenge para sa inyo. Na very normal sa anumang sektor. Maaaring meron lang kayong makatensyon at one point. Hindi kailangan laliman. Or meron, kung ito yung may patungkol sa trabaho man, pamilya, meron kayong makatensyon talaga. Or meron pong isang sikreto, especially sa work, kumbaga, kahit wala kayong ideya, ay parang isang competition pa lang tingin sa inyo. Umangat yung pagiging competitive nito. At siya nagiging isang challenge ka para sa kanya. Kasi ang galing mo. Ang positive mo, sa kabila ng parang hindi naman talaga madali ang buhay. Pero lumalaban ka, umaangat ka, kumikinang ka. Higit kayo magiging magnetic. The star ay narito. Positive lang daw. Alisin natin yung pangamba ngayong buwan. Okay? Okay. Focus lang tayo sa pagiging positive, iwas sa ilang nega, tao man ito, sa trabaho, pamilya, or sa sarili mong pakiramdam. Okay? Ano bang ma-add natin dito? Cancer. May progress, patuloy na progress, sasabay ka dito, ang ganda. Mayroong success. Hindi niyo pa man yan agad makita o maramdaman. Lagi niyong tatandaan na gumagalaw kayo patungo sa mas magagandang potensyal sa inyong buhay. About travel, education, religion, may pag-highlight dyan. Astrologically speaking din, this month. Meron kayong something madidiscover pa sa tao, sa lugar, or sa trabaho. Maging pa man yan, or kahit sa inyong mga sarili. Na meron pa pala kayong magagawa or makakaya pang gawin. So, tiwala lang. Yung confident, papangatin this month. Okay, kuha tayo ng final advice para sa mga Cancer. Anong add pa natin dito? Cancer.
Ayan. You are good enough. You are good enough, Cancer. Kahit pa sa kabila na minsan sabi ko nga, wala tayong higit na kalaban dito, kundi ang ating mga sarili. Huwag mong pagdudahan kung ano yung ikaw. Okay? Dahil, sabi ko nga, may kinang ka, nag-i-spark ka. Confidence, ayan, confidence is the key lang din. Stay positive sa inyong mga buhay-buhay ngayong March 2024, Cancer. Hi Leo, March 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Leo, ano maiwan natin para sa kanila? March 2024, message. Leo, may umangat na. Leo. Leo, March 2024. Okay. May ilang cards. Uy, okay. Isa-isahin natin. Page of Pentacles. The Seven of Cups. The Hangman. And the Tower. Okay. So, meron ka dito, unang-una kong napo na unexpected ganap. Unexpected opportunity, offer, recognition. Maring ito yung ilang hinintay mo o isang hinintay mo na medyo parang ang ilan. Tayo po ay general message. Just only take what resonate. Kumbaga parang hindi mo na inaasahan pa sa tagal para sa ilan sa inyo. Nainip na kayo. Hindi na kayo umasa. Kaya naman yung pakiramdam ngayong March is unexpected. Maraming ganap. Seven of Cups. May ilang blessing. I-claim na natin ito. May offer. Positive potential po. When it comes to your finances. Or pinagkakakitaan. Maging ano pa man yan. But you have to work hard. Leo. Okay, tuloy ka lang sa laban na yan. Pangatin mo yung iyong strategiya. Ayan, yung inyong strategy para ma-reach nyo. Patuloy nyong ma-reach yung inyong mga highest growth or highest good in life. Okay. Kahit pa sa mga panahon na para sa ilan, if ever hindi pa yun mag-apply, parang hindi nyo lang nakikita to o hindi nyo pa mapuna, hindi nyo pa ma-recognize na isa na pala itong offer. Isang magandang potential na pala to patungo sa inyo dahil andito yung parang, for some of you, maring nagiging close-minded or sabi ko nga baka matagal nyo na itong hinintay, hindi na kayo nagtiwala pa ulit. So, wag ganon. Buksan mo pa rin daw ang iyong mga mata. At pagtitiwala na walang imposible. Pagkatiwalaan itong inyong hindi lang kakayanan okay? Pero yung inyong mga ambisyon. Stay practical. Okay. Patuloy na merong pagka-busy and yung productivity po umaangat dito. Ayan, dami po. Seven of Cups. So, kung naghahanap ang ilan sa inyo, if ever naghahanap kayo ng trabaho, or kahit extra work ito for an extra income, hindi po yan imposible para sa inyo ngayong buwan. I-claim na natin yan. Okay? Pero ito lang. Dahil nga sa dami ng ganap ngayon, trabaho man, or personal na relasyon, parang dami nyo rin ipaprioritize, ibabalance. Pakiramdaman din ang inyong mga sarili, okay? Work-life balance na hindi madali. Pero, kailangan mo rin tutukan, syempre pa. Kailangan gamitin mo rin yung enerhiya na alam mong kailangan ng iyong sarili. So, recharge. Magpahinga rin. Ano pa itong mga opportunity na to? Meron at merong dahilan kung bakit naging mabagal in a way. Parating to sa inyo. Ulitin ko, it could be unexpected. Pero may ilang bagong simulain din para sa ilan sa inyo kung saan
mas magiging maganda yung flow ng money. Kung ito lamang po ay, of course, ay pahihintulutan nyo. Kasi ulitin ko ang ilan, maaaring hindi na to tinitingnan pa. So, maging bukas pa rin sa ilang magagandang posibilidad patungo sa inyong magandang itatakbo pa sa trabaho o pera. Okay. So, pinaka nag-highlight dito talaga ay about sa inyong finances. The Page of Pentacles po. This is all about opportunity. Tinabihan siya ng Seven of Cups. Ibig sabihin lang yan, madami. I-claim na natin, limitless yung offer. Hindi kayo mawawalan. Pero sabi ko nga, sasamahan to guys ng pag-aksyon, ng willingness o kagustuhan. Or sa mas practical pa, kung meron kayong ilang hinihintay na pera. Okay, meron at merong papasok. Money-related matters. Yes, meron at merong papasok. Pero meron ding lalabas. Napaka-normal naman yan, Moonchild. Siyempre pa. Or maybe isang indikasyon ito na try to save up. Okay, isang reminder na yes, kasi umaangat yung opportunity kung saan pwede kayong makabuo pa ng extra income or money. So, save. Try nating mag-save at mag-budget, magplano. Para kahit pa sa mga panahon na hindi mo inaasahan, ikaw ay mangailangan, meron tayong mabubunot. Ayan. Okay, sige. Kuha tayo dito ng final advice, message na maiwan natin para sa mga Leo. So, nag-highlight sa ilang trabaho at pera. Sige, Leo, March 2024. Ayan, may umangat na. A win-win outcome is forecast. Ang ganda. May ipapanalo ka. Sabi ko nga, merong solusyon dito. If ever mangailangan ka ng pera, meron at merong solusyon po. Merong suporta. Hindi man ito totally, sa realidad magkakaiba tayo. Pero halimbawa, mangailangan kayo ng pera talaga. Na pangpuhunan ba to? Or sa pagkakautang, meron kayong malalapitan. Or talagang merong offer. Merong papasok na pera. Merong parating sa inyo. Hindi man ito sa isang tao, kahit actually sa ating gobyerno, merong paayuda. Why not? Claim na natin yan. A win-win outcome is forecast. Positive potential when it comes to your money, finances, trabaho. Ngayong buwan para sa inyo, Leo. Hi Virgo, March 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Virgo, March 2024. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Okay, agad-agad. The Seven of Swords. Add pa tayo dyan. Virgo. Okay, may umaangat. Page of Cups. Pa-isa-isa. Okay, yan na. The High Priestess. And, dalawa pa pala to. Urong natin. High Priestess, the Temperance Card Reverse, and the Page of Wands. Okay. So, I see new beginnings. Or, eto kahit sa simpleng pakiramdam, tayo po ay general message. Kumbaga, maaaring ito yung ilang kinikrave or yung cravings nyo right now, yung ilang bago. Or something bago naman. Or magbago. Bagong simulain. Maaaring meron kayong gustong gawin, but somehow, hindi balanced right now. O hindi nyo pa siya maharap ngayon. Dahil sa ilang challenge, sa ilang task ng buhay. Or hindi nagbabalanse nga as I've mentioned. Or maybe isang message po ito na ito yung best month. March 2024 to step out of your comfort zone. The Page of Wands. Maraming pwedeng marating pa ang isang Virgo. There's so much in life na pwede pang i-offer sa'yo. Limitless po.
Pero yun lang, minsan talagang kusa tayong merong kinakaharap talaga na ilang mission, ilang pagsubok, Okay. Meron pag-angat ng travel for some of you or communication area. May ilang ganap dyan kung saan pwede kayong ma-involve or yan talaga yung pinapriority ng ilan. Travel, halimbawa, meron kayong ilang inaayos na documents, travel documents, visa, ganyan. Patungo pa sa pwede nyo madiscover, mapuntahan, paglalayag, ayan. Sabi ko nga, limitless po. Marami pa kayong pwedeng magawa. May ilang bagong simulain. Kahit sa simpleng ideya pa lang to or pagpaplano. Page of Wands, the High Priestess. Umangat po dito yung iyong spiritual connection or spiritual exploration kasi malawak. May para bang expansion at travel. So kahit sa inyong mga sariling pakiramdam, parang ang layo ng nararating nyo or nabivision yung kayo na ang ganda. Pero wag kayong lang dito. Panghihinaan of course ng inyong mga tiwala na baka wala na. Okay? Dahil meron at meron pa kayong magagawa. Uulitin ko, may ilang bago pang simulain. Minsan, kailangan lang din natin magtiwala syempre pa sa ating sarili, sa bawat hakbang mo, sa bawat proseso na pwede mong pagdaanan, ayusin, at syempre pa, sa Kanya. Yung inyong connection sa Kanya. Sobrang nag-highlight dito, Virgo, yung spiritual. Sabi ko nga, connection. Maging ano pa man po ang inyong faith, napakahalaga, bilang siya ay nakasentro dito, to trust your faith. Maging ano pa man ang iyong religion. Ang ating nag-iisang creator, meron ka ditong gabay. Okay, hindi kayo nag-iisa. Your journey is being guided po. Follow your heart, okay? Kung ano man tinitibok ng puso mo ngayon, pagdating man sa passion or sa love life, actually, nag-highlight din ngayon ng usaping relasyon. Para sa ilang Virgo, maaaring meron paglalim ng koneksyon or may new beginnings sa point na yan. Maaaring meron ikakasal or magplanong magpakasal. Kung hindi man mag-apply sa inyo, ay maaaring may kaugnayan sa ilang miyembro ng pamilya. Kasi dito, again, pumapasok yung religion. Meron talaga magpo-propose. May love or marriage proposal. Itong limitless. Sabi ko nga, ang daming ganap. Kung hindi yun mag-apply, merong pwedeng magbuntis. Ako po ay hindi isang medical advisor. Simpleng tarot card reader lang tayo. Pero may paglalim pa sa koneksyon. May pag-add. May ilang bago. Okay? Pero wag niyo lang hahayaan na itong enerhiya na to, kahit sabi ko nga, sa cravings niyo yung mga gusto niyo pa, yung sinisik pa ng inyong mga puso, hinahanap pa niyan. Wag niyo lang hayaan na mabaliwala yan. Dahil lang, pakiramdam niyo ay wala na. Paangatin niyo yung init, okay? Again, sa passion man, sa inyong trabaho, or kapareha. Dahil meron at meron pang bago. So, prioritize yung positive outlook sa buhay. Hindi pa natin na-record. Mukhang kailangan kong isama yon. Hindi natin na-record yung ilang na-mention natin, pero i-edit ko na lang yan dyan, okay? Sensya na po sa panakanakang pause dahil nag-water break tayo, inatake tayo ng ubo. Okay, ano pang madadagdag natin dito? Temperance reverse, guys. May ilang imbalances. Katabi-katabi niya, spiritually, sabi ko nga, positive kayo dapat. Paangatin niyo yung positivity na hindi madali. Lalo pa nga po kung meron kayong ilang personal na laban. Yung ilang task, yung ilang challenge. Sa realidad, iba-iba tayo ng sitwasyon. Kung hindi masyadong madali yan, kahit pa sa mga panahon na parang hindi nyo na mapanghawakan, tiwala pa rin. Humugot kayo doon sa kahit kakaprasong lakas na meron kayo or pwede nyo paghugutan. Okay? Na ibabalance naman ang mga bagay-bagay. Yung positivity. Stay positive, laban tayo. If this is about your health, ito hindi isang health advisor ng Moonchild.
dahil sa limitless yung ating nakikita, maring minsan hahadrain yan, di ba, ng energy. So, prioritize your health din. Ayun lang. Pakiramdaman mo rin ang iyong sarili. Trust your feelings, trust your intuition, yung pakiramdam mo kung anong kailangan mong gawin. Maring hindi ka nagkakamali dyan. But, syempre pa, kailangan dyan, positive tayo. Work-life balance. Ayun, improvements. Spiritually, or even physically, mentally. Tiwala lang. Stay positive. Na hindi madali ulitin, pero wala naman tayong iba minsan, wala tayong choice kundi ang magtuloy. Magtiwala pa rin. Kailangan nyo paangatin, ulitin ko yung init, yung fire in you, Virgo, na walang imposible. Marami pang ganap. May ilang bago pa. Okay? Sige. Kuha tayo dito ng advice. Advice, Virgo. Anong maiwan natin para sa mga Virgo? Anong ma-add pa natin dito? Final advice with March 2024. Virgo, ayan na. Don't let your past hold you back. Bakit ito yung umangat? Your dreams need a practical plan. Don't let your past hold you back. Okay. Paano ito na yon? Yung ilang imbalances na hindi nyo mabigyan ng pag-aksyon, at para sa ilan sa inyo, okay, hindi kailangan mag-apply, ay nagiging dahilan, marahil, yung ilang pinagdaanan nyo from the past. So sana, hindi yun maging reason para mag-hold back pa kayo doon. Okay, let go. Release. Harapin nyo na itong mga bago pa. Kanina ko pa naman mention yung new beginnings para sa inyo. But your dreams need a practical plan. Ayun, baka, okay, minsan napapressure tayo. Baka napapressure naman kayo masyado kasi nakikita nyo kayo. Masyadong, as a Virgo, may pagkakataon na very orderly, organized. You need to have a practical plan. Unti-unti. Iwas pressure. Take it easy. Okay? One step at a time. Ayun lang. Okay? Yan yung mensahe na maring marahil kailangan yung marinig ngayong buwan ng Marso 2024 para sa inyo, Virgo. Hi Libra, March 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Libra, ngayong bagong buwan, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Libra. Okay, meron ng umangat dito. Wait, the world, ayan. The world ay narito. The 9 of Cups. Okay, urong natin. Hindi pala siya kita dito sa camera. Sige, add pa tayo dyan. Libra. March 2024. Ayan na. Meron nagsisitalunan. Okay. The Queen of Wands. And the Ace of Swords. This one is in reverse. Okay. Libra, March 2024. Okay. Nag-highlight po dito, isa-isahin natin, the world. Nakikita yung ilang goal nyo, pangarap, yung ilang hinihiling nyo. Okay? Dito sa aking mamimension na sektor, travel. Meron kayo kahit sa simpleng pagpaplano pa lang ito. Okay? Or simpleng ideya. Travel, education, religion, anything related sa money. Okay? Pwede rin. Tayo po yung general message, kahit pare-pareho kayo ng sign, Libra, sa realidad, magkakaiba tayo ng sitwasyon, relasyon, okay? Pero,
Okay, actually, ang ganda, Libra. The world is a great sign po na merong completion. Meron kang makukumpleto. Meron kang something ma-achieve or matatanggap. Merong success. Hindi mo pa man ito agad-agad maramdaman ngayon, okay? Pero soon enough, ano pa't parating rin to sa'yo? Kung saan mas matatanggap mo yung kasapatan, kaginhawahan na deserve mo. But, ito, the Ace of Swords, ito po yung naka-reverse dito. You have to make it happen. Dahil, hindi sa lahat, sabi ko nga, sa realidad, magkakaiba tayo ng signs, ng posisyon, sitwasyon, kahit pa pare-pareho kayo ng sign. Hindi lahat ay kusang dumarating ang oportunidad na ito. So, syempre pa, you have to put yourself out there. Bibigyan ito ng pag-aksyon. Ano man yung planuhin or kahit sa simpleng ideya yan, walang imposible na yan po ay marating, matutunan ngayong buwan. So, gamitin niyo yung enerhiya na yan, The Queen of Wands ay narito, yung inyong mga motivasyon, yung inyong pagiging creative, madiskarte. Gamitin niyo yan, huwag niyong sayangin yung enerhiya na yan dahil meron po yung patutunguhan. Kasi dito parang medyo nagiging mailap. Para sa ilan marahil merong duda sa pag-aksyon, sa tao, or sa inyong sarili na ayaw natin. Okay? Siyempre pa ayaw natin yun. Kasi ito sayang naman yung ilang possibility, magagandang posibilidad na pwedeng yung maramdaman. Okay, may pag-inat kasi dito, Queen of Wands. Sa ilang sektor na aking na-mention. Actually, dito na lahat the world, lalo pa kung ang trabaho nyo ay nasa ibang bansa rin. Or anything related kung ang tinatrabaho nyo ngayon, halimbawa sa inyong kumpanya, may kaugnayan sa ibang bansa rin. If this is about your relationship, may pag-init, okay, sa inyong buhay connection. Para bang andito yung cravings din, doon sa affection, andito yung attraction. Okay? Okay. Merong pangarap. Claim na natin ito. For some of you, okay, this is a general message po na merong hinihintay na kumbaga ito na yung hinihiling nyo. Sabi ko nga yung hopes and wishes nyo. Hinihiling na magka-baby ng ilan. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Pero wala pong imposible para sa inyo na kung ngayon pa lang, bibigyan nyo ng pag-aksyon. Siyempre pa sa mas practical. You will spending more time kasama ang kapareha. Maaring makabuo kayo. May pagkakumpleto tayong nakikita. So, i-claim na natin yan. Okay. Other messages, medyo, ito, maaring may pagkaangat nung, sana itong motivation na to umangat dito sa ilang pag-aksyon na gusto nyong gawin. At hindi dito sa medyo, kasi diba, napaka-normal. Hindi naman laging push or nag-iinat sa gusto natin gawin. I mean, sabi ko nga baka may halong duda to na hindi nyo mabigyan ng pag-aksyon. Duda or even yung takot na ayaw natin. It's okay to pause, Libra, if you feel na kailangan mong magpahinga. Tao lang tayo. Hindi mo kailangang ma-pressure, isa-isa lang. Kung kailangan mo munang nilay-nilay sa iyong buhay kung ano ba talagang gusto mong gawin, kung anong plano, kahit sa simpleng ideya, gawin yon. Napakahalaga nung ikaw na lang muna. Kung kailangan mo nang mapag-isa, recharge your energy. Baka dyan kahigit na mas makapagplano sa iyong buhay. Kung anong lugar bang gusto mong puntahan, anong gusto mong matutunan pa, meron ka pang madi-discover sa iyong sarili. Okay? Okay. Pangatin nyo lang yung energy na yan, yung motivation. Meron pong magandang flow sa inyong buhay. Pero, the more na parang, guys, medyo highs or lows to yung feeling, huwag kayong magpapatalo sa negativity. Huwag nyong bigyan ng restrictions yung inyong mga sarili na makulong doon sa duda or takot. Kasi meron kayong magandang potensyal, meron kayong kakayanan. At yan po ay patungo pa, ayan,
sa inyong mga growth, okay? Sa inyong mga highest potential sa buhay, Libra. Kuha tayo ng final advice para sa mga Libra. March 2024, tayo po ay live na live sa FB. Guys, babalikan ko kayo after nito. Okay, Libra. Final advice, words of wisdom na ma-add natin para sa kanila. Final words, message, mensaheng gabay lamang po. Okay, medyo mailap na. Okay, kuha na lang tayo dito ng isa. You and your loved ones are safe. Ang ganda naman. Ano naman yung actually may travel ngayong buwan, kung higit na practical. It doesn't matter kung ito ay long or short travel, or kung meron kayong alalahanin, sabi ko nga, sa mas practical, kung kayo nag-aaral at kailangan nyo ng pantuasyon, or medyo may struggle financially, you and your loved ones are safe. Matutugunan yan. May pagkakumpleto pa nga. May solusyon patungo sa inyong mga pangarap pa, or kailangan nyong harapin sa inyong mga buhay. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Laban lang para sa inyo ngayong buwan, March 2024, Libra. Hi Scorpio, March 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Scorpio, March 2024, message. Scorpio, anong may iwan natin sa bagong buwan, Scorpio? Okay, may umaangat. At pa tayo dyan. Okay. At, okay. 9 of Pentacles, 8 of Pentacles, reverse, King of Wands, and the Knight of Swords. Okay. So, una-una na senaryo, pagdating sa buhay trabaho, paggawa, umaangat yung inyong mga passion, kumbaga, mahal nyo, or mag-i-enjoy naman kayo sa inyong buhay trabaho this month. Or maybe isang indikasyon ito, okay, na sa kabila ng pagkapagod, yes guys, meron at merong pagkapagod, syempre pa nagtatrabaho, ay papaangatin nyo yung enjoyment, okay? Kumbaga, hindi lang kayo nagtatrabaho, pero nag-e-enjoy lang. Minsan wala tayong choice sa part na yan. Sa realidad, kahit pare-pareho kayo ng sign, ay magkakaiba po ang bawat isa, Pero, parang yun yung pinaka-message ko dito, kasi kailangan yung paangatin, gaano man kayo minsan stress, or pagod, sa buhay paggawa, pananatilihin nyo yung part na umaangat pa rin yung passion. Na-enjoy nyo ito. Kasi nga mahal nyo to. Mahalaga to. Okay, so yung blessing of work ay narito pa rin po. Andito yung enerhiya. Okay, meron opportunity, napakaganda. Meron at merong bunga. Ano man ang pinaghihirapan nyo ngayon, yan po ay hindi nababaliwala or mababaliwala. Kailangan mo lang dito, sabi ko nga, papaangatin, gagamitan yung enerhiya. So, yung, ayan, pag-aksyon. Of course, kailangan natin dito, bigyan ng pag-aksyon yung mga nais mong marating. At ito po, andito na yung result. Ito guys, another reminder muna tayo na ang tanging may iwan lang ng mga baraha dito every time ay yung maaring kondisyon, okay, sa inyong sitwasyon na kinakaharap or kaharapin. Pero yung pinaka-result na aking na-mention at the end of the day, wala sa mga barahang ito. Siyempre pa, still everything is up to you, Scorpio. So, gamitin nyo yung energy na meron kayo ngayon. Okay? Sa part, siyempre pa, ng hindi naman kayo super pagod. I mean, yes, push kung push, lawan kung lawan, pero alalahanin nyo rin po yung kayo. Physically, emotionally, baka hindi nyo napupuna kasi andito yung enerhiya, pagod na pala kayo. So, pahinga rin pag may time, okay? Kasi 8 of Pentacles, ito po, buhay paggawa, kaya ito yung una kong na-mention. And this one is in reverse, meaning, bigay todo ang ilan. Kumbaga, nanlalaban.
Lalo pa kung meron talaga kayong gustong makita na resulta. Lahat naman tayo, pero alalay lang na hindi mo nakakalimutan ng ikaw. Parang umaangat dito yung ilang responsibility, obligations, or yung sense of responsibility ng mga Scorpio this month. Na ang ganda. But you have to listen to your body rin. Okay, kung merong ilang imbalances na maganap. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Pero kung meron kayong maramdaman, physically or mentally, syempre pa, it's okay to slow down. Scorpio, kita mo, puro palaban dito sa trabaho. Pakiramdaman nyo ang inyong mga sarili. Love sector, napakaganda. May pag-bloom, may pag-spark pa rin ng inyong mga buhay love life. May pagkasobra pa nga. Okay? May kilig factor. Kilig. Merong result. Merong something kayong, kahit natapos na ang love month, andito rin, marahil dito mag-apply yun, yung pag-bloom ng inyong buhay pag-ibig. Mararamdaman niyo yan. Hindi niyo pa man yan ma-realize agad. But you are love. You are being loved, Scorpio. Pinahalaghan ka. Nakikita yung efforts mo. Okay? Maging ano pa man yan. Okay, kuha na tayo ng advice. Words. Final words for Scorpio this month. Advice na may iwan natin dito. Ayan. Okay, may gusto nang bumagsak. Your dreams need a practical plan. Ayan. Maging practical. Kasi umaangat yung pagiging palaban nyo, pero hinay lang daw. Ano ba't ito? Resulta meron. Sabi ko, hindi po nababaliwala yung kahit anong sipag, effort nyo dyan, hindi po yan mababaliwala. Ayan. Kung kinakailangan sa mas practical po, Scorpio, take a journal. Isulat nyo yung mga plano nyo in life. Hindi lang ngayong buwan, na alam nyo pang long term, ganyan, para higit kayong makapag proseso ng ilang plano na ito nang nasa mas balance. Kasi minsan sa kakalaban natin, ayan, kakapush. Kasi diba, tayo po ay, this is not, kumbaga, temporary lang. Lahat ng bagay ay nababago. Nothing is yet set in stone. But yung pinaka-the best na magagawa mo ngayon, kung kailangan mong mag-pause at bumuo ng ilang plano bago ka sumugod, ayan, bilang pasugod yung nakikita nating energy dito, baka minsan magpabigla-bigla kayo na hindi nyo masyadong aaralin or titingnan yung bawat hakbang nyo na hindi nyo alam, baka may ilang dyan, diba? Ilang lubak at dyan mahirapan kayo. So you need a practical plan patungo dito sa pangarap nyo. Pero anyhow, sabi ko nga, may magandang possibility, potential. Lalo pa kung alam nyo naman sa inyong mga sarili, Scorpio, mapausaping relasyon man ito o trabaho, pera. Kung alam nyo naman na nagsisipag lang din kayo, ginagawa nyo, hinaharap nyo ang buhay, pang araw-araw, andito yung energy and yung love sa inyong buhay, paggawa, relasyon. Wala pong masamang tinapay. Tinapay. Pagkain na naman. Walang hindi nyo kayang gawin. Magagandang posibilidad ang naghihintay para sa inyo ngayong buwan ng Marso 2024 para sa inyo, Scorpio. Hi Sagittarius, March 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Nasaan na yung barahan natin? Ayan, nagugulat ako. Tayo po ay live na live sa FB. Naialis pa na natin. Ito yung gagamitin nating deck. Okay. Para sa mga Sagittarius, March 2024. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Sagittarius, anong mensaheng gabay para sa bagong buwan na ito ang ating may iwan? Okay, may bumabagsak na. Okay. Let's share yun. Medyo struggle yung natin ngayon. Camera nakapwesto po kasi. Ayan. The Three of Wands.
the Hangman, the Chariot, and the King of Swords. This one is in reverse. Okay. Sagittarius, March 2024. Andito pa rin po ang indikasyon ng travel. Dalawa yung bumagsak ditong indicator. So, bilang kayo yung mga travel sign, andito pa rin. Marahil, ang higit na focus ng ilan. Kahit sa simpleng plano pa lang ito right now, or talagang merong pag-travel, it doesn't matter kung ito ay long or short travel. Pero dito yung parang isa sa pinaka-pino-pursue or ipo-pursue nyo this March. At, kumbaga, andyan yung energy. Okay, una na yung nakita ko. Travel, anything related to travel, ipapasok na natin ang communication area, transportation, and technology. Ganun din po pagdating sa usaping pamilya. So maybe sa mas practical, ang pag-travel na ito ay may kaugnayan sa pamilya. Okay. So sa communication, technology, napakalawak niyan. Maaaring may kaugnayan po sa social media or anything sa paraan kung paano ka makipag-communicate, sa pagsusulat ba to, pagsasalita, or pagbabahagi. May something positive tayong nakikita sa part na yan. At pwedeng makatulong sa'yo, sa iyong patuloy na growth sa buhay. Or meron talaga kayong i-invest, okay, sa sector na yan. Or, ito, kahit sa simpleng enerhiya, paglalaanan nyo ng tuon. Pag-aaral ba yan para sa ilan? Ayan. Ilang learnings, new experiences ang mababaon nyo this month. Na ang ganda. Parang ang daming ganap. Yung ano lang din, stay balanced. The Hangman ay narito. Kalma. Na alam mo naman sa sarili mo, maharap mo yan eh. Lalo pa kung meron po kayong, ayan, King of Swords. Patuloy na ginagawa. Ayan, buhay, trabaho, paggawa. Na minsan ang hirap isingit nung ilang extra ganap sa buhay, gaya ng travel. Pero ito'y gagawa ng paraan. Lalo pa kung andito ang kagustuhan. Or maybe isang indikasyon po ito na gaano man ka-busy ang isang Sagittarius this month. Papaangatin yung mga nais mo. Lalo pa kung andito ang pamilya. More quality time kasama sila. Kahit over the net lang ito, bilang na-mention ko na rin yung communication area. Over the net. Social media. Maring makatulong yun. Okay? I mean, lalo pa sa mga elders or your guardians, parents, malaking bagay na nakakamusta mo sila kahit over the net. Okay? So, may pag-angat din dito dahil nga sa communication, napakalawak nun, nung inyong pagiging communicator or pagiging sociable. So, gagamitin nyo yung inyong mga power of voice this month. Kahit pa sa mga panahon na parang umuurong ang inyong mga dila with King of Swords reverse. Meron kayong ability to speak. So, speak up, Sagittarius. Ang mamumutawi dyan ay bawang pagpapayo. Kumbaga, mahirap kayong hindi mapakinggan. So, gamitin nyo yan this month. Balance naman yung nakikita ko. Very futuristic, innovative, modern. Yung isang Sagittarius na angat dito. Yung inyong mga kakayanan. At pagiging matalino, hindi nyo pa man yan ma-realize right now. Kung meron kayong nais na marating, if this is about education or learnings, experiences, travel, pagdating sa inyong mga pangarap, to reach your higher goal or ambition sa buhay. Kasi kita nyo, the Three of Wands ay narito. Malayo ang tingin nyo. Nakatingin na kayo sa inaharap. Sa future, mga nais nyong mapuntahan, marating, matutunan. Ayan. Kung meron kayong gustong baguhin din, ito po ay pinaplano naman. Nakikita ko naman na ibinabalance sa inyo eh. Hindi kayo magmamadali. So,
yung pagpaplano ay very important bago nyo bigyan ng pag-action this time or this month. Na wala kayong pressure or hindi nyo masyadong, alam nyo yun, iiwas tayo sa ilang negative energy, syempre pa. Meron din ako nakikitang changes kasi nga may movements, sobrang nag-highlight yung direksyon or mariredirect kayo ng lugar, posisyon. Ito sa realidad, magkakaiba tayo ng sitwasyon, relasyon, connection, lahat na syon, Pero, ano man ang nabibesyon nyo ngayon, Sagittarius, kung saan nyo gustong puntahan, or kung anong gusto nyo puntahan na lugar, panghawakan nyo yan. Hold your vision, dahil walang imposible sa inyo. Huwag lang kayong magmamadali, na sa palagay ko naman ay hindi. Kasi as a Sagittarius, may pagpaplano naman, okay? Ayun, anong may iwan natin? Yun yung may iwan ni Moonchild. Sige, kuha tayo ng ilang final advice, message for Sagittarius this month. So, yung ano lang din po, yung inyong expressions, okay? Self-expression, paano kayo nagpaparating ng mga paggustuhan nyo sabihin, especially. So, about relationships, sabi ko nga, sa family, connect with your loved ones, kahit over the net. So, sa pag-ibig, ganun din. Open communication, napaka-importante ngayon. Ayan, wala pa. Ang hirap mag-shuffle ngayon, ewan ko ba. Ayan. Adjustments are required. So, definitely, sasabay sa ilang ganap ng buhay. Lalo pa nga po, sabi ko, kung meron kayong patuloy na tinatrabaho, merong ilang hinaharap na sa workplace, hindi nyo maiwasan or maiwan. So, dito, adjust. As a Sagittarius, very flexible naman kayo eh. So, magagawa ng paraan. Kaya nga po, iniiwanan tayo ng pagpapayo na napaka-importante ngayong buwan ng pagpaplano. And be observant lang din. Kung ano yung sitwasyon sa relasyon, man ito sa work or personal relationship, at huwag natin masyadong bigyan ng control yung ilang sitwasyon na alam natin hindi natin mapangahawakan agad. Yun lang naman. Pero andito, yung adventure, travel, yung excitement sa inyo, sa ilang mga gusto nyo pang bigyan ng higit na tuon, mapuntahan, matutunan yung focus nyo, kung ano talaga yung mga desire or kagustuhan nyo, na alam nyo para sa inyo. Okay? Magtuloy lang kayo, laban lang, na nasa balance para sa inyo ngayong buwan, March 2024, Sagittarius. Okay. Hello Capricorn, March 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Capricorn, March 2024, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Capricorn, this month. Sa bagong buwan, anong maiwan natin? Ayan, meron na. Okay. The star ay narito. The Ten of Swords. The Ten of Pentacles, 10 and 10, reverse, and the Queen of Wands. Okay. Capricorn. So, unahin na natin yung The Star. Bilang ito yung pinaka nakikita kong, pinaka nakikita nating may kaliwanagan. Yung inyong, ay, hindi natin, parang hindi pa kasi kitang-kita sa camera. Pasensya na guys, live na live po tayo sa Atin po kasing nire-record din ng mga bagay-bagay. The Star. Ano man ang ganap ngayon, physically, financially, emotionally, ang mahalaga, may liwanag. The Star ay narito. Ito yung hopeful Nag-iiwan ito sa'yo ng pag-asa. Meron at merong pag-asa. Papaangatin mo lang ang importansya ng pagtingala sa kanya. Okay? Eto, medyo hindi madalim.
I will be honest, medyo mabigat yung ilang nakikita natin right now, Capricorn, pero hindi kailangang laliman. Okay? Mensaheng gabay lamang po. Isa pa, temporary lang ang mga bagay-bagay. Patuloy na umiikot ang buhay. Napaka-normal na dumadaan tayo sa ups and downs, highs or lows. The 10 of Swords, 10 and 10. So, maring merong pagkapagod tayo unang-una sa trabaho, pera, okay? 10 of Swords, kita mo naman siya, meron dito 10 espada. 10 espada na nakasaksak sa kanya. So, definitely, hindi siya madali, masakit. Ulitin ko po, pwede itong mag-apply financially. This one is in reverse, 10 of Pentacles. Emotionally, physically. May pagka-drained ng pakiramdam na very normal. Maaring kahit at one point po ito na pwede niyong maramdaman ngayon. Or, maaring ito, yung proseso, magkakaiba tayo. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, Capricorn, sa realidad po, tayo pa rin ay magkakaiba ng sitwasyon, posisyon. Ano man itong pain na nararamdaman nyo ngayon, ulitin ko, physically, mentally, financially, gaano man to parang ang hirap ng tingnan on the brighter side ng buhay. Sabi ko nga, the star ay narito. Yung struggle na yan, difficulty na yan, Capricorn, it could be a turning point Big happy changes yung nakikita ko rito. Pero dito rin po, siyempre, walang higit na makatutulong sa atin. Totoo naman yan. Kung di ang ating sarili, dito sa ating mundong ginagalawan, as a Capricorn, palaban naman kayo Masipag kayo. Patuloy kayo nag-i-invest kahit sa simpleng enerhiya yan na pwede nyong maibigay sa inyong trabaho, sa tao. Patuloy kayong lumalaban, bumabangon. So, once, sabi ko, it could be a turning point, meron palang positive na patutunguhan yan. Yung pain na yan, marahil yan ay parte lamang, nung test na ibabato sa'yo ng buhay. Maaaring ngayon palang nararamdaman na ito ng ilan. Hindi naman kailangan laliman, kahit sa simpleng parang pagka-drained ng energy ito, or financially speaking, medyo kinukulang kayo, or talagang meron kayong ilang extra expenses, hindi madali sa hirap ng buhay ngayon, di ba? Pero dito po yung hope. Ulitin ko. Meron pa. Meron at merong pag-asa. Totoo yan. Hanggat tayo ay lumalaban. Yung energy dito. Yung iyong confident. Yung pagiging positive. Kapitan mo yan. Kasi merong hangganan. Okay? Hindi natatapos sa isang pain or sa isang kakulangan ang iyong nararamdaman. Capricorn. Ito. Right now, astrologically, sa Capricorn, nag-highlight ang pamilya. Lalo pang ako, meron ka ng ilang extra obligations pagdating sa point na yan. Kung meron ka ng kids, okay? Or ikaw tong breadwinners, ayun may bata, Kayo yung mga provider, medyo may tension tayo nakikita sa point na yan ngayon. Or ilang issue, drama, na normal. Ulitin ko, may liwanag. Stay positive sa sitwasyon na to. Kalma. Kalma lang. Okay lang tumugon. Ito, mahirap ang hawakan, lalo pa kung aangat dito ang inyong mga emosyon. Pero, parang kay Moonchild talaga nanggagaling. Ako, hindi rin tayo perfect, Lalo pa nga po kung mapapangunahan tayo dito ng inyong emotional side. Sa pamilya, di ba? Hindi madali, pero lang din, kalma. Ipoproseso muna ang bagay-bagay kung kinakailangan bago kayo magpadalos-dalos. Pero kung in pain talaga, sabi nga nila, naidadaan naman ang mga bagay-bagay sa maboteng usapan. Ayan. Kung gusto mong maiparating yung point mo, pwede naman sa paraan ng nasa balance. Alam ko hindi madali sa lahat ng pagkakataon, pero yun yung pinaparating ng baraha ngayon. Maging aware lang tayo.
sa pwedeng maramdaman, hindi lang ng sarili, pero ng ilang involved dito. Lalo pa kung pamilya. Okay, yung pinaka-message dito na aking nakakuha. At tayo ng final words. This month, Capricorn, anong may iwan natin para sa kanila? Capricorn. Capricorn, March 2024. Medyo mailap na, no? Kunin na natin itong pinaka nasa unahan. A personal issue. Nagulat naman ako. A personal issue reaches resolution. Ano man ang umangat na problem, okay? Kung meron talagang tension, if ever, full moon in Cancer, as I've mentioned, this March, isa po sa mag-highlight sa Capricorn ay ang buhay pamilya. Cancer is all about home and family. Merong solusyon. Ano mang issue, drama ito. Okay? Huwag kayong pangibabawan ng lungkot or pangamba or even nung pain, nung galit. Okay? Minsan, hindi na may iwasan yan. Tao lang tayo. Pero kalma. Okay? Huwag nating madalian ng mga bagay-bagay. Kung kailangan mong damahin yan, anumang maramdaman, gawin yon, harapin yon. Ang mahalaga lang dito ay maging aware tayo ng nasa wasto, nasa balance. Para sa inyo, ngayong buwan, March 2024, Capricorn. Hello, Aquarius, March 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Ngayong buwan, anong maiwan natin para sa mga Aquarius? Message? Okay. Aquarius. Meron nang bumagsak. Kahit pa tayo dyan. Okay. The Hermit. The Eight of Swords reverse. The Lovers. Temperance. Ayan, pasensya na po. Aquarius, the Lovers ay narito. Temperance coin. Napakagandang indikasyon na dito ang balance, yung attraction, yung pleasure, yung love, with the word, the Lovers. So, ang ganda, okay? Mararamdaman nyo yan, or maybe isang message po yan, na kailangan mo lang pagkatiwalaan, kahit pa sa mga panahon na parang hindi mo makita yung kaliwanagan. Or minsan, hindi natin maiwasan na maging negative sa ating mga kapareha, or pagdating sa inyong mga love life, iwas kayo sa ilang nega ngayon. Kasi I feel dito na meron kayong personal transformation when it comes to your relationship area, or even professionally. Pagkakatiwalaan nyo lang ito. Trust the process, trust the universe, trust your partner, and trust Him, okay? Siya lang din talaga, ang ating nag-iisang creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong mga faith. Ito, the Hermit, the Temperance cards, sa kabila, minsan, uulitan ko ng kadiliman na inyong nararamdaman. May kaliwanagan dyan. Okay? Iwas tayo doon. Pero hindi rin naman kailangan baliwalain nyo yung inyong nararamdaman. Your feelings are valid, Aquarius. Kung kailangan nyo munang mapag-isa, mapagnilay-nilay sa buhay, do some reflection, gawin yon. Mag-recharge ng energy. Okay? Pero dito, meron kang suporta, meron kang gabay. Hindi ka dito nag-iisa. Ayan yung may iwan ka dito. Meron kang support. Ulitin ko, hindi mo man yan ma-realize right now. Pero meron at merong pagkaklaro. Other indication, ito hindi kailangan laliman. I know the Lovers ay narito. Maring mutual naman eh, okay? I will be honest, may new beginnings, may transformation tayong nakikita. Meaning to say, mutual decision na pwedeng mabuo ng ilan sa inyo, lalo pa if you're not in the same page or sa ilang, kumbaga, maiisip nyo yan eh. Alam nyo yun, kung hindi naman kayo pareho right now, hindi kayo nagbabalance, tatanungin nyo ang inyong mga sarili. Okay? Nasa isang
Kagustuhan ba kayo? Or andito pa ba yung pareho yung passion o yung init sa relasyon? Tanging kayo ang higit na makapagsasabi. At dyan, pwede kayong dumaan sa personal transformation sa relationship. Dyan, pwede kayong makabuo ng desisyon. Desisyon, ayan, kung palalalimin nyo pa ba ito or it's time na para mag-let go, ayan. Ito, hindi kailangan laliman. Iba-iba tayo ng sitwasyon, posisyon. Tanging kayong higit na makapagsasabi dito. Ulitin ko, kung wala na yung parehong, parang wala na kayong nararamdaman dyan. Parang magkaiba kayo ng mga kagustuhan o hindi na umaayon ng isa sa isa. Naring merong desisyon na mabuo ang ilan. Para sa ilan sa inyo. Okay? Other indication, if this is about your work or money, para bang meron ka ditong ilang ibabalance kung hindi mag-apply yung una kong mensahe. Meron kayong ayan niya, hindi pagkaklaro or merong ilang negative situation na hindi natin maiwasan, wala naman tayong control sa halos lahat ng bagay. Pero yung control is right now. Kung ano yung kaya mong gawin ngayon. Maring meron lang pong ilang unexpected. Bayarin ba ito? Or extra work, responsibility, na kung saan kakailanganin ka, kailangan ng support mo. So, positive lang tayo. Ano man ang pwedeng ibato sa'yo ng mundo, ng buhay, ng universe, walang ibabato sa'yo na hindi mo kakayanin. Yun lang din. Papangatin mo ang iyong natural na abilidad at yung pagiging mature sa sitwasyon man, sa trabaho o relasyon. Ikaw ang unang aangat dito. Okay? Sige, kuha tayo ng final words, advice. Ayan, tumalo na. Your commitment is being tested. For some of you, hindi kailangan itong laliman. For some of you na, ayan, mag-apply. Ay, alam mo, andito naman yung love Okay? Pero, sabi ko nga, maaaring mutual naman yung decision or kailangan itong pag-usapan. So, communication lang din is the key. Paangatin nyo yung inyong mga maturity sa inyong commitment, partnership area, trabaho man, negosyo, or personal na kapareha. Kasi meron lang po dito medyo kadiliman or hindi pagkaklaro, hindi pagkakaunawaan na napaka-normal sa anumang sektor ng buhay. Your commitment is being tested, pero ito po isang test na malalagpasan. Walang test o pagsubok ang ibabato sa inyo, as I've mentioned, na hindi nyo kakayanin. So, laban lang, tuloy lang para sa inyo. March 2024, Aquarius. Hello, Pisces, March 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Pisces, March 2024, message. Pisces, finally, ano maiwan natin para sa kanila? Message. Okay, uwi. The Seven of Cups. The Tower. The Chariot Reverse. At dagdag na natin to. The Three of Cups. Reverse. Okay. So, this month, Pisces, bilang andito tayo pa rin sa inyong season, Pisces season, happy birthday po sa ilang nagsiselebrate na Pisces ngayon. Kamusta? Madaming ganap. It could be unexpected. Itong unexpected na to, could be a surprise, balita, or ganap. Umangat yung party. Okay, maaaring ito nga, Three of Cups ay narito. Maaaring meron talaga kayong binubuong event ngayon bilang kayo magbe-birthday, gaano man yan kalaki, kabongga, kaliit. Para may selebrasyon ng inyong mga puso. Para sa ilan, ito ay sa pamamagitan ng pag-travel. Yes, meron pong movement, meron kayong pupuntahang direksyon. And it could be unexpected. Merong travel opportunity na hindi nyo inaasahan. Ito yung mga lakad na maaaring hindi nyo pinlano pero matutuloy kasama ang ilang kaibigan or ilang taong malapit sa inyong mga puso.
Unexpected could be positive or negative. So, yes, andito yung pagiging festive pa rin ng pakiramdam or kasi nga nagsiselebrate lang din kayo. Pero, ulitin ko yung the tower kasi ay narito. May ilang bagay na wala na tayong control pa sa kung anong pwedeng maganap. Ito hindi kailangan laliman, maaaring kahit sa simpleng pag-iba lang ito ng schedule or flight schedule, ganyan. Halimbawa, kasi na-mention ko na rin yung travel. So, adjustments are required. Kailangan lang dito sumabay. Kahit, yun lang naman din, ano? Ang ating magagawa. Minsan wala tayong options sa kung anong pwedeng mangyari. Kundi ang sumabay. Patuloy na sumabay sa agos ng buhay. Pero dito ang enerhiya, may ilang pag-angat din, marahil. Kasi nga may party, yung inyong pagiging sociable, okay? The Three of Cups, kahit pa ito isang reverse, may ilang delays lang for some, pero ayan, nagsiselebrate sila. Ayan. May party. Birthday. Happy birthday, Pisces. Andito yung kasiyahan or enjoyment lang, kumbaga. Magiging inspire. Yun lang. Kaakibat lang nito, guys. Marahil for some of you, ilang delays, distractions, or glitches, or ayun lang, kabagalan, ganun, na hindi natin may iwasan. Pero ito naman ay meron at merong solusyon. Madami. Magagawa ng paraan. Or marami talaga kayong ganap ngayon na hindi nyo alam kung anong uunahin. May ilang party, may opportunity, may ilang meron kayong ilang kailangan i-priority. Okay, so dito Moonchild, ano yun? Trust your intuition. As a Pisces, malalim kayong mag-isip, makiramdam, or maybe may pag-angat rin sa part na yan ngayon, higit kayong makikiramdam. The Chariot ay narito. I mean, yung inyong mga abilidad. So, yung pagiging intuitive, ayan. Papakiramdaman nyo yan. Okay? O isang indikasyon ito, other messages. Kung hindi mag-apply yan, ilang aking unang na-mention. Yung ilang bagay na minsan napapangunahan tayo ng kaba, ng takot, or pag-aalala na hindi okay. So, napakahalaga na i-priority nyo rin ngayon yung inyong mga pakiramdam. Kung saan kayo higit na magiging masaya at komportable. Or kasi nga, birthday season nyo, madalas diba kapag nagbo-birthday tayo, may pagkakataon na higit tayong nagiging emotional, or dyan dumadaan tayo sa ilang reflection, mula dito sa mga nakalipas nating napagdadaanan. Alam niyo yun, sa mga laban na patuloy mong nalalagpasan. So maybe isang message din po yun, to do some reflection in inyong mga birthday season. Ayan. Ano pang ma-add natin dito? Yung control, ano? Yung ilang unexpected ganap, na wala tayong minsan, wala naman talaga tayong power to choose kung ano yung gusto nating maganap lang. So, expect the unexpected. Maring merong unexpected gift, surprise, or event na hindi na natin, sabi nga nila, minsan may mga ano tayo na hindi na natin mailalaban. I mean, guys, sa realidad, kahit pa pare-pareho kayo ng sign, iba-iba pa rin tayo ng sitwasyon, posisyon. Okay? Para meron kasi tayo nakikita rin ditong glitches. Ayan, na-mention ko na pwede rin for some of you, it could be something important. Transitions sa inyong buhay na wala na tayong control. So, wag niyong iwanan ito ng pag-hold back or alam niyo yun. Pero syempre, mahirap kapag binibigla tayo minsan ng buhay. Pero kalma, hindi niyo kailangan makaramdam ng anxiety or anything feeling na hindi okay. Lahat ng bagay ay merong dahilan. Okay? Maganda yung potential na natin nakikita naman dito kung aking i-relate.
along with your other cards, makakasabay. Actually, napaka-importante ng buwan na ito para mas bigyan nyo ng tuon ang relasyon, pamilya, at ilang kaibigan. Andito lahat actually. At sa control na ito na hindi natin makontrol, sa control na hindi natin makontrol, Moonchild, acceptance lang. Ayan, yung pagtanggap na, alam mo yun, may mga bagay talaga. Ansan, napaka-normal. Dumadaan tayo sa highs or lows, positive, negative ng buhay. Iwas sa pressure. I-allow mo ang iyong sarili na sumabay sa ilang ganap na ito. Nang bukal sa iyong loob. Okay, gaano man minsan mahirap. Pero sasabay lang tayo. Okay, may ilang opportunity, marami, may offer, iba't ibang bagay ang umaangat dito para sa Pisces. Huwag niyo lang din, para sa ilan na medyo may struggle pa right now, or merong ilang nararamdamang kagipitan, financially, emotionally, hindi masyadong ganun ka-stabilize, kumbaga, yung gusto nyo makita sana sa usaping pamilya, or ilang resulta na gusto nyo makita, minsan hindi talaga umaayon sa atin, di ba? Pero, andito po, may ilang opportunity dito. Meron at merong solusyon. Mapangahawakan ito. Okay? Isa-isa lang. Take everything one step at a time. As a Pisces, madiskarte naman kayo. Marunong kayong dumiskarte. Yung inyong pagiging creative. Magagawa nyo ito ng lunas. If ever, meron kayong kaharapin na pangangailangan yung tugunan. Mentally, emotionally, or even financially, ganyan. Sa mas practical, marahil kasi kung may party talaga kayong hinahanda ngayon, so definitely may ilang gastusin, may ilang unexpected bayarin, or ilang ganap, ganyan. So sasabay lang, kalma. Okay, kuha na tayo ng final advice para sa mga Pisces, birthday season nila ngayon. Anong ating may iwan sa kanila? Pisces, final words. Ayan, meron nang umaangat dito. Mailan to. Work through your fears. Ito yung mga control na naman tayo. Yung ilang bagay na wala na tayong control. As a Pisces, mapangamba rin kayo eh. Worrier. Kasi nga, malalim kayong makiramdam. Alam mo yon, ayan, nag-blur sa ating camera. Ayan. Work through your fears. Labanan. Or pag-aralan daw. Sabay. Sa takot. Luck is on your side. Ang ganda. Luck is on your side. Work through your fears. Ayan. Saan na po. Kasi alas 5 na. Anong oras na guys? Nag-reading pa rin si Monshod. Alas 5 na. No? Ayan. Bumabagsak sila. Work through your fears. Luck is on your side. Kasi nga birthday nyo. Meron at merong something gift. Gaano man yan kaliit, kalaki, napahalagahan kayo. Okay? Nothing is yet set in stone, guys. Ito yung lagi niya ma-mention ni Moonchild. Patuloy na pwedeng mabago mga bagay-bagay. Ayan. Kahit pa sa mga panahon na parang gusto nating bigyan ng control ang isang bagay, pero hindi natin magawa. Pero huwag kayong mag-alala. Temporary lang yun. Okay? Patuloy na merong pagbabago. Your future is not set in stone. Meron at merong pwedeng bagong simulain ng maghihintay sa inyo. Bagong ganap. Ayan, limitless pa nga. Madami. Okay, hindi sa isang punto o sa isang sitwasyon, sa isang event na hindi masyadong umaayon sa inyo, naayon sa inyo ngayong buwan, matatapos ang mga ganap, ang life. Acceptance lang din is the key. Nothing is yet set in stone. Laban lang, tuloy lang. Happy birthday sa inyo. Ngayong buwan, March 2024, Pisces.